Hello mga master! Para po sa ating kwento na ito, sana po inyong magustuhan. Kung isa ka sa mga mahihilig sa mga kwento na kakaiba at gusto mo ang mga kwentong fantasy, maaari mong subukan na panoorin ang recap na ito. Ang kwento na ito ay binubuo ng mga di pangkaraniwang pangyayari na talagang sa kwento lamang natin makikita. Bilang panimula sa ating recap, kung isa ka sa naniniwala na nag-e-exist ang mga dragon, ito ay patungkol sa isang simpleng binata lamang. Na aksidenteng nakita ang isang babae na nalaglag mula sa kalangitan. At matapos mo itong tulungan, doon magsisimula ang pagbabago ng iyong buhay. Paalala lamang po muli na ang ginagawa nating recap ay walang intensyon na kahit ano. Sinusubukan lamang natin na ang kwento ito ay malaman din ng iba kaya isinalin natin ito sa Pilipinong wika. Upang mas maintindihan pa ng iba at makakuha sila ng magandang aral sa kwento na ating near-recap. Kaya kung maaari po sana ay humihingi kami ng suporta para maipagpatuloy natin ang pag-recap ng mga ganitong kwento. Maraming salamat po! Ang kwento natin ngayon ay sisimulan natin sa isang maulan na hapon kung saan ang ating bida ay bibili sana ng poker cards na gagamitin nila ng kanyang mga kaibigan na maglaro sa loob ng kanilang dorm. Sa paglabas ng ating bida sa kanilang dorm, sakto namang umulan kaya nasabi na lamang niya na mukhang hindi siya swerte sa araw na iyon dahil sobrang lakas ng ulan at wala siyang dalang payong. Dagdag pa niya na sana sa susunod ay manalo na siya sa larong rock paper scissors. Matapos pala na maglaro nila ng rock paper scissors, ang matatalo dito ay siya ang bibili ng barahan na kanilang gagamitin sa monty nilang laro. Kaya mabilis na tumakbo ang ating bida upang bumili nito. Habang tumatakbo naman siya ay sinasabi niya na kung hindi sana siya natalo sa laro na iyon, hindi sana siya ang bibili. Ngunit napatigil naman siya nang makita niya sa itaas ang pagbagsak ng isang babae. Napamura na lamang din ang ating bida nang makita niya na may isang babae ang bumabagsak mula sa itaas. Kaya agad na sinubukan niyang suluhin ang babae sa pagkakabagsak nito. Ngunit hindi naman niya ito nasalo, bagkus ang kanyang labi ang nakasalo sa babae. Makikita na halos hindi makagalaw ang ating bida matapos niyang masalo ang babae at aksidenteng dumaikit ang kanilang mga labi. Sana all, bumili ka lang sa labas, pag-uwi mo may love life ka na. Ano na, maya-maya pa, Pasko na, single ka pa rin. Hindi naman agad na naalis ng ating bida ang kanyang labi dahil na rin nasa ibabaw niya ang babae. At maya-maya pa, nang mapagtanto nila na marami palang nakakakita sa kanila, agad na tumayo ang ating bida kasabay ng paghingi niya ng tawad sa babae. Ngunit may nalunok naman siya matapos nilang maghalikan. Hindi na niya ito pinansin pa at nasabi na lamang niya na mukhang laway lang iyon. Kaya mabilis niyang sinuri ang babae kasabay ng pagtatanong kung maayos lamang ba ito. Makikita naman na hindi umimik ang babae, at napahawak na lamang ito sa kanyang bibig habang namumula. Ang ating bida naman matapos makita ang hitsura ng babae ay nasabi na lamang sa pagkamangha na sobrang ganda nito. Maya-maya pa, mabilis na tumayo ang babae at agad na lumapit sa ating bida, kasabay ng iniangat niya ito gamit lamang ang kanyang isang kamay. Seryoso nitong sinabi sa ating bida na ibalik niya sa kanya ang bagay na iyon. Mabilis lang naman na tinapik ng ating bida ang kamay ng babae at sinabi na siya pa nga ang nagligtas dito, at wala naman siyang kinuha na bagay na pagmamay-ari nito. Galit lang naman na nagsalita ang babae at sinabi na wala daw siyang pakialam kung niligtas niya siya o hinalikan. Basta ibalik na lamang nito ang kinuha niya sa kanya. Dahil dito ay nagtalo na ang dalawa. Ang ating bida naman ay ipinaliwanag na ang pagkikis nila ay isa lamang aksidente, at ang sinasabi nitong bagay na kanyang kinuha ay hindi niya alam at tulad nga ng sinabi niya kanina, wala siyang bagay na kinukuha na pagmamay-ari nito. Nagsalita muli ang babae at sinabi na huwag nang magsinungaling ang ating bida at ibalik na lamang ang kinuha niya mula sa kanya. Sa bangayan ng dalawa,
agad namang nakuha nito ang atensyon ng mga tao sa paligid. May isa na nagsabi na ang ating bida daw ay hinalikan ang batang babae ng sapilitan. Dagdag pa ng isa na bakit hindi na lamang isauli ng ating bida ang kinuha at mukhang ginagawang dahilan lamang ito upang makahalik ulit sa cute na babae na iyon. Ang ating bida naman, nang marinig ang mga sinasabi ng tao sa paligid, ay nahiya na lamang. Habang ang babae naman ay mabilis na lumapit sa ating bida kasabay ng pagkapa sa buong katawan ng ating bida habang sinasabi na ibalik na ang bagay na kinuha. Maririnig muli ang mga tao sa paligid. May isa na nagsabi na hinahawakan na ng babae ang ating bida. May isa namang nagsabi na mukhang mag-couple ang dalawa at gumagawa lamang ng kababalaghan. Hindi na matiis ng ating bida ang mga tsismosa sa paligid kaya sinigawan na lamang niya sila na tumigil na sa pag-uusap ng mga walang kwentang bagay. Ngunit napatigil siya nang maramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Habang ang babae naman ay tuloy-tuloy pa rin sa paghahanap ng isang bagay at sinasabing ibalik na ng ating bida ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay namilipit na sa sakit ang ating bida ngunit sinabi pa rin niya sa babae na kung ano ba talaga ang bagay na nawala dahil wala naman talaga siyang kinuha sa kanya na kahit ano. Nagulat naman ang babae sa nangyari sa ating bida. Ngunit pinipilit pa rin niya na ibalik ng ating bida ang bagay na iyon dahil kung hindi, mamamatay ito. Bigla na lamang hinawi ng ating bida ang babae dahilan para matilapon ito sa di kalayuan. Makikita ang pagbabago ng kulay ng kamay nito sa berdeng kulay. Sinabi naman ng ating bida sa babae na layuan siya nito habang namimilipit sa sakit. Maya-maya pa ay nagkaroon ng kaunting katahimikan sa paligid. Habang ang babae ay napatingin na lamang sa ating bida na may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Makikita rin ang mga tao na napatingin sa nangyayari. Ang ating bida naman ay napatingin sa kanyang kamay na nagbago na ng kulay. May isa na nagsabi na ang kamay ng ating bida ay nagbago ng kulay. Napaisip naman ang ating bida kung ano ang nangyayari dahil hindi naman siya gumamit ng malakas na puwersa upang mapalayo ang babae. Maging ang kanyang kamay ay nagbago ng kulay. Napansin din niya ang mga tao na nakatingin sa kanya. Naisip pa niya kung bakit bigla na lamang na naging sikat siya. Maya-maya pa ay agad niyang sinabi sa babae na huwag itong gumawa ng iskandalo dahil ang kanyang tiyan ay sumasakit pa, siguro nakuha niya ito sa pagligtas sa kanya. Galit naman na sumagot ang babae na hindi niya hahayaang makatakas ang ating bida. Kasabay nito ang pagdating ng mag-agarang sasakyan na kulay itim at mabilis na huminto kung nasaan ang ating bida at ang babae. Isang lalaki naman ang bumaba sa sasakyan. Habang ang mga tao sa paligid ay nag-uusap tungkol sa ganda ng mga sasakyan. Sabi pa ng isa, kung saan galing ang mga tao na ito. Sinabi naman ng isa na tingnan nila ang ganda ng kotse at kung mahawakan niya ito at magasgasan, buhay na niya ang kapalit. Makikita ang paglabas ng isang lalaki na may marangyang kasuotan, kasama ang napakaraming bodyguard. Mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida at ng babae. Kasabay nito ay agad na nagbigay galang ang lalaki sa babae at sinabi na sila ay pinapunta ng master upang iuwi na ang babae, kasabay ng pagtawag sa kanya na Miss Z. Matapos noon, inilipat naman niya ang kanyang atensyon sa ating bida at tinawag niya ito sa pangalang Mr. How at sinabi na kung maaari ay sumama na ito sa kanila. Si Miss Z naman ay agad na sinabi sa mga tauhan ng kanyang ama na tama lamang ang pagdating nila. At turuan nila ng leksyon ang ating bida dahil may kinuha ito na isang bagay mula sa kanya. Ang ating bida naman ay hindi na nagsalita at nasabi na lamang sa kanyang isipan na isa itong rich kid at spoiled na babae si Miss Z. Agad namang lumapit ang dalawang malaking lalaki sa ating bida, kasabay ng paghahanda upang turuan ito ng leksyon.
Ang ating bida naman, na natatakot, ay napaisip na lamang na mukhang ang mga mukha ng mga lalaking ito ay may hindi magandang balak sa kanya. Dagdag pa niya, na mukhang dadalhin siya ng mga ito sa isang tagong lugar at doon siya bubugbugin. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang isang mataas na building na may pangalang Mingri Group, at doon nga ay makikita ang ating bida kasama si Miss Z na naglalakad. Makikita ang lubos na paggalang ng mga tauhan sa babae, at binati din nila ito sa kanyang pagdating. Agad namang sinabi ni Miss Z na tama na ang sobrang formal. Lumapit ang ating bida sa babae at gulat nitong sinabi na ang ama pala ni Miss Z ay ang head ng Mingri Group, ang CEO nito. Ang lalaking gumulantang sa East Ocean City at kayang pabagsakin kahit kailan niya gustuhin. Tumawa lang si Miss Z at sinabi nito na tama ang sinabi ng ating bida, siya ang nag-iisang anak ni Zhao Guang, ang CEO ng Mingri Group. Lalong nanlumo ang ating bida sa narinig niya. Nasabi niya habang nanlulumo sa kanyang paglalakad na katapusan na niya dahil anak ni Zhao Guang ang babaeng kanyang nakaalitan. Dagdag pa niya, narinig din niya na ang Mingri Group ay may malakas na impluwensya mapa-underworld man o gobyerno, at si Zhao Guang ay nirerespeto ng lahat. Maya-maya pa, narating na nila ang elevator patungo sa opisina ng CEO ng Mingri Group, at nagsimula na silang umakyat papunta sa pinakamataas na palapag. At makaraan ang ilang sandali ay narating na din nila ang silid kung nasaan ang CEO ng Mingri Group. Makikita naman ang ating bida na halos lumabas na ang kanyang kaluluwa dahil sa takot na nararamdaman nito. Makikita din naman ang mga tao sa loob kung nasaan ang CEO ng Mingri Group na napatingin sa pagdating nila. Ang ating bida naman ay nilakasan na lamang ang kanyang loob at seryosong sumunod sa pagpasok sa silid. Maya-maya pa ay narating na din nila ang silid at agad na din silang pumasok dito. Sa loob naman ay makikita ang isang malaking tao, at ito na pala ang ama ni Zhao Yanzi. Seryoso naman nitong tiningnan ang ating bida kasabay na tinawag nito ang pangalan ng ating bida na Hao Rin. Si Rin naman ay sumagot at pilit na ngumiti habang makikita ang pawis sa kanyang mukha. Nagpalabas naman ng nakakatakot na aura si Guang habang tinatanong ang ating bida kung kinain ba nito ang internal core ng kanyang anak. Sumagot naman ang ating bida habang nanginginig at sinabi nito na, yun ba ang tawag sa bagay na yun? Ang nalunok pala ng ating bida matapos na maghalikan sila ay ang internal core ni Yanzi. Malalaman natin mamaya. Bumalik naman sa ating bida na takot pa din at pinaliwanag na hindi niya alam na mahalaga pala ang bagay na iyon. Seryosong bahagya na umimik lang naman si Zhao Guang, at maya-maya pa ay agad nitong binago ang kanyang ekspresyon at ngumiti ito sa ating bida kasabay ng sinabi na, kung ganoon, kailangan mong pakasalan ang aking anak. Putik, sana all. Lumabas ka lang, nagka-love life ka na. Nagkaasawa ka pa ng mayaman. Ang ating bida naman na narinig ang iminungkahi ng tatay ni Yanzi ay nagulat ng sobra. Maging si Yanzi, na narinig ang sinabi ng kanyang ama, ay nagulat din at makikita na parang tumusok pa sa kanyang ulo ang sinabi ng kanyang ama. Kaya agad itong sumigaw, pinagloloko mo ba ako, ama? Agad naman na lumapit ang kanyang ama sa kanya at pinakalma ito, sabay sinabi na, huwag ka munang magalit dahil ipapaliwanag ko ang sitwasyon. Matapos na mapakalma ang kanyang anak, agad nitong nilinis ang kanyang lalamunan at tumingin sa ating bida. Kasabay na tinanong niya ito, sumakit ba ang buong katawan mo? Ang mga daliri mo ba ay nagkaroon ng kulay berde? Napatanong naman ang ating bida kung paano nito nalaman habang iniisip ang mga nangyari sa kanya kanina. Sumagot naman ng seryoso ang ama ni Yanzi, dahil ito sa pagkain mo ng internal core ng aking anak. Napakamot sa ulo ang ating bida dahil hindi pa din niya maintindihan ang sinasabi nito. Agad naman na pinaliwanag ng ama ni Yanzi ang kanyang ibig sabihin at sinabi nito na ang Dragon Core ay ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga taga-Dragon Tribe. Ito ay tumutulong sa kanila na lumipad at baguhin ang mundo.
Nang makita naman ng ating bida ang ipinakita ng ama ni Yanzi, napaisip siya kung nananaginip lamang ba siya, at kung totoo ba ang lahat ng kanyang nakita. Para lamang itong isang hologram na advanced. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang ama ni Yanzi at sinabi nito na kapag ang Dragon Core ay nakuha ng isang tao, sa paglipas ng panahon, ang core na ito ay unti-unting kakalat at sasabog sa katawan ng tao. At sa pagsabog nito, kasamang mamamatay ang taong nakakuha nito. Makikita naman ang pagkagulat ng ating bida. Ngunit agad na binago ng ama ni Yanzi ang usapan at tinanong ang ating bida kung ano ang tingin niya sa kanyang anak. Natahimik ng panandalian ang ating bida, at maya-maya pa, agad itong nagsalita sa seryosong ekspresyon at sinabi na, ang tingin ko sa iyong anak ay masyadong childish, rude, spoiled, at makasarili. Lahat ng ito ay mabilis na nagtungo kay Yanzi, kaya sa narinig nito, mabilis itong nagsalita at naglabas ng kanyang aura. Sabay sinabi sa ating bida, ano ang pinagsasabi ng bibig mo, bastard? Agad naman itong pinigilan ng kanyang ama at sinabi na ayusin nito ang kanyang ugali. Nagsalita muli ang ama nito at sinabi sa ating bida na bilang isang dragon, kung wala sa kanya ang core, hindi siya maaaring mag-cultivate at makakabalik sa kanyang totoong anyo. Kasabay ng pag-emote ng ama ni Yanzi, sinabi nitong sa loob ng 5 taon ay mamamatay ito, habang kunyaring umiiyak. Ang ating bida naman, na nakonsensya, ay nagulat sa sinabi ng ama ni Yanzi. Dagdag pa ng ama ni Yanzi, bagamat maikli ang pasensya ng aking anak, isa pa rin siyang cute na babae na naghihintay na lamang na mamatay. Hindi na kinakaya ng ating bida ang sinasabi ng ama ni Yanzi, kaya pasigaw niyang iminungkahi. Kunin niyo na lang ang bagay na iyon mula sa aking katawan at ibalik sa anak ninyo. Agad naman na tumigil sa pag-emote ang ama ni Yanzi at sinabi nito, ang core ngayon ay nagkaroon na ng aura ng isang tao, at kung maibabalik ito ng direkta kay Yanzi, mas malala pa ang mangyayari, mamamatay agad siya dahil magiging lason ang human aura sa kanya. May pag-aalala namang, tinanong ng ating bida kung wala na bang ibang paraan upang mailigtas sa kamatayan si Yanzi. Nang makita ni Yanzi ang sobrang pag-aalala sa kanya ng ating bida, namula siya, kasabay ng nasabi niya sa kanyang isip, bakit sobra na lang mag-alala sa akin ang lalaking ito, gayong saglit lang kaming nagpakilala. Dagdag pa niya, mukhang mabuting tao ang lalaking ito, at parang pamilyar ang kanyang pangalan sa akin. Lumapit ang ama ni Yanzi sa ating bida at hinawakan ito sa ulo. Nakangiti itong nagsalita, may iligtas mo lamang ang aking anak kung papakasalan mo siya. Sinabi naman ng ating bida, ngunit si Yanzi ay nasa middle school pa lamang, at ako ay 19 na taong gulang. Nagsalita ang ama ni Yanzi, hindi naman tayo nagmamadali. Ang kailangan lamang natin ngayon ay maging engaged kayo. Dagdag pa niya, hindi ganoon kadali na maibalik ang Dragon Core tulad ng iniisip mo. Kailangan muna nating i-cultivate ang ating Dragon Arts upang mapalakas ito. Pinutol muna ni Zhao Guang ang sasabihin at seryoso nitong sinabi, hanggang sa ang kalahati ng core nito ay maibalik mo sa pamamagitan ng ginagawa lamang ng mag-asawa, alam mo na yun. Makikita naman ang pamumula ng dalawa at pasigaw nilang sinabi, ano ang pinagsasabi mo, Zhao Guang?